Napakaraming nagtatanong nito lalo na't magbabagong taon. Pangpaswerte daw na kung pwede daw magdala ng prutas pauwi sa Pilipinas. Ang sagot guys ay hindi. What? Hindi pwede magdala ng fresh na prutas pauwi sa Pilipinas or kahit anumang produktong agrikultura kagaya na lang na nag-viral noon na sibuyas. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, bawal ang magpasok sa bansa ng kahit isang piraso ng produktong agrikultura gaya ng sibuyas. Base sa Presidential Decree 1433, ang mapatutunayang lumabag sa probisyon ng kautusan ay posibleng makulong at magmulta ng hindi lalagpas sa 20,000 piso depende sa magiging hatol ng korte. Pinagbabawal din po ito sapagkat ang ating pong plant quarantine law ay maliwanag naman po na nakasaad doon na dapat tayo po ay merong phytosanitary clearance certificate at yung dito naman po, dito sa ating counterpart sa ating bansa ay dapat meron pong permiso prior to importation. Pero may mga iilang nakapagsabi na nakapagdala naman daw sila ng prutas at kahit nga ng sibuyas. At hindi naman daw ito naharang sa immigration o kaya naman sa custom. Ang sagot guys, hindi porket nakapagdala kayo sa Pilipinas ay meaning ay pwede na ito. Magbabase pa din tayo sa advisory or anunsyo ng ating gobyerno or ng Bureau of Customs. Ang tanong naman ng iba kung pabalik daw ba sa ibang bansa kung pwede magdala ng prutas or ng mga lutong pagkain. Ang sagot guys, sa pagdadala naman ng prutas dito sa United Arab Emirates ay wala namang bawal. Pwede kayo magdala ng kahit ano puwera sa 2 prutas na ito. Bawal dalhin sa eroplano ang langka o hinog na langka at pati ang durian. Dahil ang rason ng Emirates Airlines at ng Etihad Airlines or ng Etihad Airways dahil nga tinanong ko sila, malakas daw kasi ang amoy nito or may strong smell. Sa lutong pagkain naman ay wala naman ding bawal dito sa United Arab Emirates kahit ano pang pagkain ang dalhin nyo. Pero isa lang ang madalas na naharang, ang balot. Hindi ko nga alam guys kung bakit pero baka may nakikita sila sa loob ng balot dahil nga may tubig ito sa loob. Pero marami naman ding OFW ang nakakapagdala nito pero may iilang na harang dahil dito. Kaya guys, mas maigi na wag na lang kayo magdala ng balot papunta o pabalik dito sa United Arab Emirates. Pero guys, bago kayo magdala ng kung ano-ano pabalik sa ibang bansa, ay i-consider nyo muna ang bansa na pupuntahan nyo. Kagaya na lang sa Kuwait at sa Saudi Arabia. Bawal ang kahit anumang lutong pagkain or mga produkto na hindi halal. Meaning guys, may halong baboy. Dahil hindi kagaya dito sa United Arab Emirates, lalong-lalo na dito sa Dubai kung nasaan ako, ay pwedeng-pwede ang baboy kahit magdala kayo galing sa Pilipinas. Pero sa Kuwait at lalong-lalo na sa Saudi Arabia, ay bawal na bawal ito. Pero take note sa mga pupunta sa bansang Taiwan dahil nakapunta na ako doon. Bawal magdala ng kahit anong fresh na prutas or fresh na pagkain, karne man or kahit ano, nakadilata man or luto na. Bawal na bawal itong dalhin sa bansang Taiwan. Dahil pwede kayong pagbultahin or pwede kayong makulong kapag nagdala kayo ng mga bawal papunta sa Taiwan. Ganon din sa bansang Japan guys, bawal ang mga fresh na prutas at kahit anong meat products or karne, fresh man or luto na. Dahil guys, may isa tayong kababayan na pumunta sa bansang Japan na naharang sa custom. Dahil may dala siyang Jollibee hamburger at chicken. What? So matuto tayo sa kanya or sa kanyang experience. Isa din siyang sikat na vlogger or content creator. Jollibee. Oh, Jollibee. Yeah, Jollibee. Oh. Yes, I will take Jollibee. It's chicken. Baby. Chicken. Chicken. Chicken can't bring in Japan. Can ah? Yes, Cannot? Cannot. Oh. So slow. Yeah. Oh. Yeah. No. Just you don't need it? yeah, I don't need that. Okay. No chicken, no gravy. Yeah. I think so. This one also. It's the same thing.
This is a burger. Burger. Burger, no. Yes, maybe beef or pork. Japanese, please. No. フィッシュバーガーだったら OK なんですけど、 Sorry? フィッシュバーガー、フィレオフィッシュ OK, but ハンバーガー no. Cannot. So Cannot bring chicken and hamburger inside. Can't bring in Japan. Cannot bring in Japan. So you can eat all in airplane. In airplane. Can eat in airplane but not inside Japan. Yes. Right. Okay, please be careful next time. Asuka, you don't need this. Yeah. So may I check this side, please? This is just clothes. Clothes. Okay. So you don't have other meat product in your backpack? No. Okay, just this meat please be careful next time. Alright. All meat products can bring in Japan. Okay, thank you. At kagaya din sa isang kababayan natin na naharang sa custom sa bansang New Zealand dahil sa dala nitong toyo or dried fish. May nakitaan kasi dito na uod or maggot. Oh, is he connected to me? Yeah. Can we just throw the whole thing out? Oh, well. Oh my God. Base sa panonood ko sa video niya ay hindi naman sana bawal yung toyo, pero dahil nga may nakita ditong uod, kaya ito hinarang or kaya ito kinumpiska. Dahil nga yung dala nitong bagoong ay pinayagan naman na madala or maiuwi niya sa bahay niya. So matuto tayo guys sa experience ng iba. So ang lesson ng video na ito guys, bago kayo magdala ng kung ano-ano sa bansa na pupuntahan nyo, at kung hindi kayo sigurado ay mag-research muna kayo at magtanong-tanong. At kung wala kayong makuhang malinaw na kasagutan ay mas maigi na wag nyo lang itong dalhin para hindi kayo mapahamak. Pero kapag pupunta kayo dito sa United Arab Emirates guys ay wala namang pinagbabawal. Pwera na lang sana banggit ko kanina na hinog na lang ka at durian. At pati yung balot guys ay mas maigi na wag na lang kayo magdala nito. Yung kasamahan ko dito sa trabaho na galing sa bakasyon sa Pilipinas ay kahit ano ang inilagay niya sa kanyang bagahe. Dahil nga wala naman daw itong laman pabalik sa Dubai. So nagdala siya ng kahit ano-anong prutas at mga gulay, pati ng mga kakanin gaya nito. Kayo guys, ano ang experience nyo sa pagdadala ng prutas at ng mga lutong pagkain pabalik sa ibang bansa or sa bansa kung nasaan kayo? At ano ba ang pinagbabawal dyan sa inyo? I-share nyo naman sa comment section ng video na ito para naman malaman ng mga kapwa natin OFW at para ma-educate natin sila. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.